Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Paggising ko po pala kaninang umaga ay dumiretso nga po ako dito sa taas. Dito po pala ang tambayan ko mga kalabs. Dito nga din po ako nagmimerienda kada hapon pag uwi ng school. Kasama ko nga po itong napakagandang bulaklak ni Mama Presko po kasi dito mga kalabs. Medyo maaga nga din po akong nagising kaninang umaga dahil pupunta po kasi ako sa school. Nag-practice nga lang po kami. At sa school nga po kami magpa-practice. Sabi nga po ni Mama kapag nag-i-stay daw po ako dito ay wag nga daw po akong masyadong maglililikot dahil marami nga daw pong bakal na nakausli. Dahil di pa nga po tapos ito pong taas namin mga kalabs. Masarap rin po kasing mag-stay dito dahil malapit nga po sa daan. At mas lalong presko nga po dito kapag hapon na. Marami ka nga din pong matatanaw dito sa taas. Yun nga pong puno ng malunggay na kinukuhaan po namin ni Mama noon. Ay maliit na nga lang po siya ngayon mga kalabs. Pinutol po kasi ito ng may-ari para nga daw po mas maganda yung usbong ng mga dahon. At tignan nyo naman po mga kalabs, ang ganda niya na nga din po palang tignan. Kaso nga lang hindi na nga po kami makakaabot niyan dahil malayo na nga din po dito sa tinatayuan ko. Pero pwede nga lang din po sigurong humingi mga kalabs. At nung nakaluto na nga po si Mama ay pinababa niya na nga din po ako para makakain na rin kami. Pansit Canton po pala ang pinaluto ko kay Mama. At ganitong luto nga po ng pansit canton yung gusto namin, yung may sabaw. Nakasanayan na rin po kasi namin ito mga kalabs. Masarap din po kasi siya kapag po may sabaw. Kayo po mga kalabs, nasubukan nyo na rin po ba yung ganitong luto sa pansit canton? Ang kinaganda rin po kasi ng ganito kapag hindi ka po kaagad kumain ay hindi nga po siya matutuyo. Pero syempre, kanya-kanyang style din naman po kasi tayo ng pagluluto ng pansit canton mga kalabs. Nagsandok na rin po pala ako ng pagkain ko para po makakain na ako. 8 o'clock po kasi yung usapan namin ni Tita LJ na pagpunta dun sa school. Sabay nga po kasi kaming pupunta dun mga kalabs. Nakaligo na nga din po ako dyan at nakapagbihis na rin bago po kumain. Sakto po kasing pagdating ni Papa ay maliligo din daw po siya. Kaya sabi ko po sa kanya ay mauna na nga lang po akong maligo bago po kumain. Kakauwi lang po kasi ni Papa, galing po siya ng night duty. Kapag umuwi po kasi si Papa galing ng duty ay gusto niya nga po na naliligo po muna siya. Bago nga po siya kumain o di kaya matulog. Para malinis na nga daw po yung katawan niya kapag nakapagpahinga na siya. Noon pa nga lang po ay ganun na nga po lagi yung ginagawa ni Papa. Basta po galing ng duty ay naliligo po siya kaagad. Bali ako nga lang po muna ang naunang kumain sa kanila mga kalabs. Si Mama po kasi ay hindi naman po siya kumakain ng ganitong maagang oras. Pagising po kasi ni Mama sa umaga ay nagtitimpla na nga po siya kaagad ng Milo niya. At saka na nga lang po siya kumakain kapag po mga bandang 8:30 or 9 o'clock. Nakasanayan na rin po kasi ni Mama yun. Pero kapag nga po nakakaramdam si Mama ng gutom, kahit hindi pa nga po 8:30 or 9 o'clock, ay kumakain na nga po siya. Syempre, mahirap na rin daw po kasi kapag nalilipasan ng gutom. Lalo na sa umaga ay marami po talagang trabaho. Ginigising na rin po pala ni Mama si Kuya sa mga oras na yan dahil maski nga po si Kuya ay aalis din po siya ng mga 10 o'clock. Pupunta rin po kasi sila sa bahay ng kaklase niya dahil may gagawin nga daw po silang project. Parehas nga po kami ni Kuya na aalis ngayon. At pagkatapos ko na nga pong kumain mga kalabs ay nagsuklay na nga din po ako. Pansin ko nga po ay nakared po ako ngayon. Mabuti na nga lang po at tapos na ang Valentine's Day. At pagkatapos nga pong kumain ay syempre kailangan din po nating mag-toothbrush. Syempre, para naman po kapag ngumiti tayo ay makita po nilang malinis yung ngipin natin.
Natapos na rin po palang naligo si Papa at eto nga, kumakain na lang po siya. Para mamaya pagkatapos niyang kumain ay matutulog na lang daw po siya mga kalabs. Syempre, pagod din po kasi si Papa dahil halos wala nga po siyang tulog kagabi. Nagpatimpla din po pala si Papa ng kape kay Mama. Hay nako, hindi po kasi talaga mawawala kay Papa ang kape. Kung tutuusin ay hindi nga daw po kompleto ang buong araw ni Papa kapag wala nga daw po siyang kape. Kasabayan na rin po pala ni Papa si Kuya na kumain. Kailangan din po kasing kumain ni Kuya bago po siya umalis. Hindi nga daw po kami pwedeng umalis ng bahay kapag hindi daw po kumakain. Bumili na rin po pala ako ng merienda ko sa tindahan mga kalabs. Biskuit at saka nga po chocolate yung binili ko. Eto nga pong Yakult ay kinuha ko lang po ito sa ref. Sabado po kasi ngayon at wala nga pong nagbebenta sa school namin. At bago nga po ako umalis ay nagpaalam na nga din po ako kay Papa. Sinasabihan niya nga po ako na mag-ingat at galingan ko nga daw po sa practice namin. Ang sagot ko nga po ay opo pa. Maski nga po si Kuya ay sinasabihan niya na nga din po. Naghahanda na nga din po ako mga kalabs. Baka po kasi mamaya ay paparating na rin si Tita LJ. Syempre, magpopolvo nga po muna tayo para magmukha naman po tayong fresh kahit papaano. Sabi nga po ni Mama ay suklayin ko daw po ulit yung buhok ko dahil magulo nga daw po sa likod. Mahaba na nga din daw po itong buhok ko sabi ni Mama at kailangan na nga din daw po itong pagupitan. Pero sabi ko nga ay ayaw ko po ma. Maya-maya ay nagtatawag na nga din po si Tita LJ. Kaya lumabas na nga din po ako ng bahay. Ihahatid nga daw po kami ng papa niya. Gamit nga po yung tricycle nila. At para hindi na rin kami maglakad. Pumunta na rin po pala yung classmate ko dito na si Clyde para nga po makisabay na rin sa amin. Kasama din po pala namin siya sa pagpa-practice. Hindi na rin po pala kami pumunta sa bahay nila Tita LJ at hinintay na nga lang po namin dito yung papa niya. Dahil dito na nga lang daw po kami sasakay. At maya-maya ay dumating na nga din po si Lolo Lester. Ihahatid niya na nga din po kami sa school. Kami-kami lang din po kasi ang maglalakad kung sakali. At nung mga bandang 12 nga po mga kalabs ay nakauwi na rin kami sa bahay. Napakainit na nga po ng panahon ngayon mga kalabs. Mabuti na lang at sinundo po ulit kami ni Lolo Lester. God bless po sa ating lahat mga kalabs. Bye-bye po!